Hello mga mi! It's a day in my life as a content creator. Maaga nga pala akong gumising dahil enrollment namin ngayong araw. Alas 5 nga pala to ng umaga kaya naman medyo tinatamad pa akong bumangon. Hindi ko na nga din pala inimis yung pinaghigaan ko dahil tulog pa nga yung kapatid ko at isa kong pamangkin. Medyo maliit nga lang din yung bahay namin kaya magkakatabi na lang din kami matulog. At pagbaba ko nga ay dumiretso na din ako sa kusina para magmumug at magtimpla ng kape. Kaugalian na din kasi nating mga Pilipino yung talagang nagkakape tayo tuwing umaga. Dito kasi sa probinsya namin sa Quezon, kasanayan na talaga namin yung nagkakape kami tuwing umaga. At pagkatapos ko nga palang magkape ay nag-ayos na din ako ng mga gamit na dadalhin ko sa aking boarding house. After ko nga palang matapos ayusin yung mga gamit ko ay naligo na din ako. Fast forward. Tapos na nga pala ako mag-prepare ng aking sarili kaya naman maglalakad na ako papunta sa labas para humanap ng masasakyan. Sa mga oras nga na ito ay nakasakay na ako. Habang nakatutok nga sa akin yung camera ay napansin kong talaga namang tinitigyawat na nga ang aking noo. Hindi ko alam kung ito ba ay stress o kakapuyat ko dahil sa dami ng gawain sa school, inaabot na ng umaga bago matulog. Ilang minuto nga lang at nagsimula na din kami bumiyahe. Barangay San Roque Agro nga pala ang aming barangay na kinabibilangan. Medyo may kalayuan nga ito sa mismong bayan kaya naman halos 1 oras din ang binabiyahe namin bago makarating. Pero nakadepende naman yun kung ano sasakyan na gagamitin nyo. At makalipas nga ang halos 1 oras na biyahe ay nakarating na ako sa aking boarding house. At dahil nga anong oras na din ay hindi na din ako nagtagal sa aking boarding house. Sa mga oras nga na ito ay nandito ako sa labas naghahantay ng mga klase kong sasabay na rin daw sa akin papunta ng school. Ilang minuto nga lang din pala yung hinintay ko at dumating na din sila. Halos 15 minutes nga lang din pala yung biyahe mula sa aking boarding hanggang dito sa school kaya madali lang din kaming nakarating. At nandito na nga po pala kami sa school. So ito yung mga classmate ko. Antayin lang namin yung iba namin kasama. At nang makarating na nga mga kaklase ko ay naglakad na rin kami papunta sa admission office. Habang naglalakad nga ay nagkikwentuhan na din kami ng aking taga-video. Sa mga oras nga na yan ay medyo kinakabahan na din kami dahil isasabay na rin daw yung pagpapakita ng grades namin. At nagpatuloy nga lang pala kami sa aming paglalakad. At dito nga ay dumiretso na din kami sa mismong admin office. First year student nga pala ang nakaschedule ngayong araw. Bukas at sa susunod naman yung mga higher level. Eto nga't nakuha na din namin ang aming reg form. After nga namin makuha ay diretsong pinilapan na din namin. Pangalan-pangalan pala yung nilagay namin dahil hindi pa naman sa amin binibigay yung aming grades. Ilang minuto pa nga ay wala pa rin binibigay sa aming grades kaya naman nagkwentuhan muna kami ng aming mga kaklase. Matagal-tagal nga din pala ang oras ng aming pagkikwentuhan. At makalipas nga ilang minuto ay may nakapagsabi sa amin, alauna na daw ulit ang start ng enrollment. At dahil nga din tanghali na ay napagdesisyon na lang ng mga klase ko na kumain na lang muna. Sa mga inasal nga pala ang napagdesisyon na nilang kumain. Hindi nga sana ako sasama dahil wala nga akong pamasahe. Pero buti na lang mabait yung tricycle na aming sinakyan. Sinabi niya din na dahil maliit ako kaya libre na lang. And finally, andito na nga kami sa tapat ng Mang Inasal. Shoutout po kay Kuya. Salamat po sa libreng pamasahe. Nasa anak ko. Hello mga mi, at andito kami ngayon sa Inasal. Dumiretso na nga din pala kami agad sa loob ng Mang Inasal. Pagpasok mo pa nga lang ay makikita mo ng madaming tao sa loob. Hindi pa nga din natatagalan ng matayo ang Mang Inasal na ito. Dati kasi ay Jollibee pa lang yung nakatayong fast food chain dito sa Katanawan. At dun nga ay nag-uusap na sila kung ano ba talaga ang o-orderin namin. At habang nga umu-order pa sila, ay humanap naman kami ng isa kong kasama ng mapapwestuhan. At first time nga lang namin pumasok dito sa Mang Inasal na magkakasama dahil madalas ay sa Jollibee kami pumupunta. Nang makahanap nga kami ng mapapwestuhan ay umupo na din kami. At in-game naman nga pala ako sa aking ganda-gandahan mode. At dahil nga alam naman natin sa Mang Inasal ay self-service, pumunta na din kami sa claim station para i-claim yung mga foods. 3 nga pala kaming kumuha dahil nga medyo marami din yung mga in-orders namin. At dahil nga 3 kami, 2 lang yung umorder sa amin ng with only rice. Dahil alam nyo na, syempre magka-innocent, ginagawa mo rin yun.
And syempre, i-flex ko lang yung mga foods namin. The best talaga ang kanin paglalagay mo ng chicken oil. Sabayan mo pa ng kalamansi with toyo. At syempre, dahil mga Pilipino tayo, mahilig talaga tayo sa sili. Kaya naman mas the best kung lalagyan mo ng sili. Tikim-tikim sa sabaw and kain na tayo! Pero alam niyo sa totoo lang, grade 11 na talaga ako nung una kong kain sa Jollibee at Mang Inasal. Hindi yun joke, totoo talaga yun. Kasi nung kabataan namin dati, kabataan, hindi pa naman talaga namin afford yung mga gantong pagkain. At pagkatapos nga namin kumain, ay pumunta naman kami sa Town Center or sa Pure Gold. At bukas ka na nga lang pala i-upload yung mga ginawa namin sa Town Center. At hanggang dito na lang muna mga mi. Thank you for watching!